Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, 15 ka mga contractor nga may pinakamadamong nga flood mitigation project sa pungsod ginhingadlan sang presidente. Duha sa mga ini may proyekto sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Lapuz Norte, Iloilo City. Kim? Jert, pangayuan sang DPWH 6 ang District Engineering Office ang Iloilo City isang report tuhoy sa 4 ka mga proyekto nga ginauyatan sang 2 sa 15 ka mga kontraktor nga ginhingadlan sang presidente kahapon. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ini ang paandam ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Iasona sa Hulyo 28 sa mga opisyal sa gobyerno nga ginahimo raket ang binilyon ka pesos nga flood control projects. Kahapon, ginhingadlan sa Presidente ang 15 ka mga kontraktor nga may pinakamadamo nga flood control project sa pungsod. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. There are not assessments. We are not accusing anyone of anything yet. Sa 15, duwa diri ang may mga proyekto sa Iloilo City nga gina-implementar sa District Engineering Office ang DPWH. Ang St. Timothy Construction Corporation ang kontraktor sang Section 1 kag 2 sang flood mitigation structure sa Lapuz, Iloilo City. Amo man ang Section 1 sa kasubong estruktura sa wala madeterminar nga lokasyon sa syudad. Samtang ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation naman ang kontraktor sang Iloilo Comprehensive Flood Mitigation Project sa wala man matumod nga adres sa syudad. Ang pondo sa mga proyekto ang naglamotanan sa 575 million pesos. Basi ghost project na non-existent. So, kita mismo, wala ta kabalo kay way gina-coordinate sa aton. Flood control para mag-control sang flood kung wala malaniga serve. Anong purpose ini? Pagpati sang punong barangay kag pila ka residente sang Barangay Lapuz Norte, ang flood mitigation structure sa Lapuz amo ang proyekto sa Budburan, Mansaya Creek. Ini ang ginabuluban dagin siguran sa 2023. Apang tubtob subong, wala man matapos. Dako permisyon sir Iti mag-ulan to, doon sir gabaha sa amon, taas tubig. Dapat tani sir, itapuso nila sir. Kung gin padayon nila, ang kwarta nagkatosan sakto, wala tayo problema diri. Nagpamalibad nga maghatag sa pahayagang DPWH ICDO sa ginpagigangutan sang news team ang ila spokesperson. Suno sa DPWH 6, pangayuan nila sang status report ang ICDO tuhoy sa 4 ka mga proyekto. Mag-conduct din tayo ng initial kung anumang assessment tungkol dito. Sa part namin, transparent naman ang DPWH, particularly dito sa Region 6. Kung ano man ang kailangan malaman ng mga tao o kung sino man, open naman kami. Pwede naman kaming makapag-cooperate anytime. Jert, sa report sang ICDO mahibaloan kung nag-exister gid man ang 4 ka mga proyekto. Samtang gintuwa naman ni Limpenko nga mga presentar inibuha sa ginabanta 1,000 nga mga flood mitigation project sa rehiyon malin na 2022 tubtob subong nga tuig sa Committee on Public Accounts sang Kamara. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas.